Dakila at magpala namin Diyos sa magbanal at buhay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the reading prayers of our dearly beloved and honorable Pastor, Rizal Almeda, your end time prophet, our loving God, kami taos puso nagpapasalamat sa mga naunang bahagi ng ipong banal mong gawa, inilubos mong nilang isa at pinagpala, isa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ipinadama mo sa aming matamis mong presensya, ang nagsilbing aming kalakasan. Bago pong lahat, kami po ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. Patawarin niyo po kami muli sa aming mga kasalanan at dalangin po namin, O Diyos, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita at buksan mga pangunawa ng lahat mga makikinig at bigyan sila ng gising na diwa. At gamitin mo pong daluyan ng pagpapalang iyong maglingkod. Tulungan nakin may pangaral ang iyong mga salita na may pag-ibig at kapangyarihan sapagkat sa ganang akin, wala po akong magagawa at sama namin tinatalina, sinasaway ang mga demonyo, mga lang sa aming kalagitnaan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of hindrances in our midst. Cast out. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bago pong lahat, I give the highest praise, glory, honor, worship, and majesty to the King of Kings and to the Lord of Lords, to our dearest Jesus Christ, our loving Savior. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And I give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we will always cherish and remember the blessed teachings and preachings of our beloved Pastor, Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor, Nasi Almeda. At greetings to all beloved Almeda family, sa ating beloved ordained preacher and his family, sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga beloved newcomers, welcome po sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay mag-aral ng salita at makinig po tayo, mga minamahal. Maaga pa po, kaya hindi po overnight ang ating pong gawain ng ating mahal na Panginoon, kundi ito po ay Friday service. Verse Amen. Kaya manatilit po tayong gising at makinig po, mga minamahal, ang ating pamagat. Ang tunay na kahinaan ng tao. So ano po ba ang tunay na kahinaan ng tao? Ang tunay na kahinaan ng tao, pusong ayaw sumunod sa Diyos. Everybody say Amen. Ang ating pong text, verse, basahin natin dito sa mga hukom, kabanatang 16, talatay 20. Dito po sa Aklat ng mga Hukom, Kapitulo 16, versikulo 20. At sinabi niya, narito nasa iyo ang mga Pelisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginoon humiwalay na sa kanya. Amen. Everybody say Amen. Focus tayo doon sa pangungusap. Isang pangungusap sa isang talata, ngunit hindi niya alam na iniwan na siya ng Panginoon. Ang pagkawala ng lakas ni Samson ay hindi simpleng dahilan o dahil sa naputol ang kanyang buhok o dahil may nanuksong babae. Amen. Ang buhok ay simbolo lamang ng kanyang tipan bilang Nazirite. At ang tukso ay naging instrumento lamang ng kanyang pagbagsak. So ang tunay na dahilan ay ang kanyang pusong unti-unting lumayo at hindi na naging masunurin sa Diyos. Yun ang kanyang pagbagsak, mga minamahal. Kung sa bawat pagkakataong binaliwala niya ang mga hangganan o ang utos ng mahal na Panginoon, pinahina niya ang kanyang espiritual na kalagayan. Kaya nung dumating ang sandali ng pagsubok, so hindi niya namalaya na iniwan na siya ng mahal na Panginoon. So ipinapakita ng kanyang kwento na ang tunay na lakas ng tao ay hindi sa panlabas ng simbolo o kakayahan, kundi nasa isang pusong tapat, nasa pusong masunurin at nakatuon lamang sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ano ang aral para sa atin, mga minamahal?
ng kwento, totoong kwento ni about kay Samson, mga minamahal ko. Kahit ano pang biyaya o kakayahan, kapag pabaya at hindi buo ang puso natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, madadapa at manghihina tayo. Amen. So maraming tao ang nag-iisip, maging mga Kristiyano nowadays, mga lamahal, ang kanilang pagkadapa o ang kanilang pagkadapa sa buhay ay dahil sa tukso sa paligid o dahil sa maling tao na nakapaligid sa kanya. So madalas nating sinasabi, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako natisod. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nadapa. Amen. Ngunit ang kwento ni Samson sa banal na kasulatan ay nagtuturo ng mas malalim na aral. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. So pag-usapan natin muli ang kwento ni Samson, kung paano siya pinili at binigyan ng layunin ng Diyos. Si Samson ay nanggaling sa tribo ni Dan, na kilala bilang isa sa mga mas maliliit na tribo sa Israel. So ang layunin ng Diyos kay Samson ay magsimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Amen. Mababasa natin yan ayon sa mga hukom, kabanatang 13, talatay 5. So ang mga Filisteo ay naging kaaway ng Diyos hindi dahil sa kanilang lahi, kundi dahil sa kanilang patuloy na pang-aapi sa Israel at pagsalungat sa kalooban ng Diyos. So sa aklat ng hukom o mga hukom, mga minamahal, makikitang sila ang pangunahing mananakop sa panahon ni Samson. Amen. Sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan. At alam naman natin na ito'y tinuturing na pagsuway sa tunay na Diyos. So gayon pa man, sa maraming bahagi ng mga hukom, o aklat ng mga hukom, hinahayaan muna ng Diyos na manaig ang mga kaaway kapag ang Israel ay tumatalikod sa Kanya. Amen. So minsan, ay ginamit din ang mga Filisteo ng Diyos bilang instrumento ng disiplina kapag tumatalikod ang Israel. Ngunit kapag nagsisisi ang mga Israelites, mga minamahal, nagbabangon ang Diyos ng tagapagligtas. Isa na po doon, si Samson. Amen. Kaya pinili si Samson bilang instrumento upang ipakita na ang tunay na lakas at tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. Amen. Siya ay pinili bago pa man siya ipinanganak. So ang Diyos mismo ang nagtakda ng kanyang buhay. Siya ay naging Nazarite o Nazirite in other word, mga minamahal. Isang taong inihandog ng Diyos na may mga panata na sumasagisag sa dedikasyon, pagpipigil sa sarili at pagsunod. Yung tinatawag ng Nazirite vows, mga minamahal. Everybody say amen. Basahin natin sa mga hukom, kabanatang 13, talatay 5. Praise the Lord. Dito po sa mga hukom, Kapitulo 13, versikulo 5. Sapagkat narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at walang pangahit na nadaraan sa kaniyang ulo, sapagkat ang batay magiging nasahero sa Diyos. Mula sa tiyan at kaniyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Amen. Okay, basa nga po sa English po. English. Judges chapter 13 verse 5, same verse. Dito po sa hukom, verse 13, chapter 13, verse 5. Judges po. Mga hukom, English. Mga hukom, Judge, the Lord. For Ludo shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head. For the child shall the Nazareth unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Correction po, hindi Nazareth, mga minamahal. Baka isipin na Nazareno. That is a Nazarite or Nazirite po, mga minamahal. So, ano po ang Nazirite o Nazarite?
mula sa salitang Hebrew. Hebrew na Nazir. Ibig sabihin ng Nazir ay nakahiwalay o itinalaga. Amen. So isa itong spiritual na tawag para sa isang Israelite na maghiwalay sa Diyos sa isang espesyal na paraan upang maging banal siya, mga minamahal ko. Basahin natin sa mga bilang, kabanatang 6, talatay 2. Mga bilang, kabanatang 6, talatay 2. Dito po sa mga bilang, Kapitulo 6, versikulo 2. Salitiin mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon. Amen. But say amen. Nazareo or Nazarite, mga minamahal. So anong pangunahing katangian ng isang Nazareo o Nazirite? Anong kanilang panata na dapat panatilihin? Una-una, hindi pagputol ng buhok. Ano ang symbol nito? Ang symbol nito ay dedication and strength na nanggagaling sa mahal na dedikasyon at lakas na mula lamang sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Pangalawa, pag-iwas sa alak at produktong ubas na nakakalasing. Ang simbolo nito ay pagpipigil sa sarili. Mabibasa natin yan sa Numbers o mga bilang, kabanatang 6, talatay 3. Ilistan nyo na lamang po, mga bilang, kabanatang 6, talatay 3. Pangatlo, pag-iwas sa anumang bagay na marumi o patay. So ano ang layunin nito? Layunin na manatiling banal at hiwalay. Amen. Hiwalay sa marumi, mga minamahal. Ano ang purpose nito? Bakit may panata? So ipakita ang pagkahiwalay o pagkatalaga para sa Diyos. Magkaroon ng espesyal na pakikipag-ugnayan at pagpapalakas ng Espiritu ng Diyos para sa mas lalong makilala at maranasan ang Diyos sa buhay at magkaroon ng lakas, gabay mula sa Kanya para mabuhay ng tama at maging masunurin. Amen! Ngunit ang point dito, mga minamahal, ang Nazirite ay hindi lamang tungkol sa buhok o panuntunan. Ano po ito? Ito ay tungkol sa pusong inihandog sa Diyos para mas lalong mapalapit ang puso ng tao sa Diyos. Amen! O ng isang Nazirite, mga minamahal. So sa ating buhay, ano ang mga biyaya o kakayahan sa ating buhay na ipinagkaloob ng Diyos? Paano natin ito ginagamit sa pagsunod sa Kanya, mga minamahal? So bilang mga Kristiyano, ayon sa Biblia, lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang biyaya at kakayahan. Amen! Mula sa buhay at kaligtasan, talento at kakayahan, hanggang sa espiritual na kaloob tulad ng pananampalataya, karunungan, lakas ng loob, may healing, pagpapagaling. Amen! At iba pa, mga minamahal ko. Nababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6 po yan, mga minamahal. So ang mga ito ay ibinigay hindi para sa sariling kapakinabangan. Amen! Hindi rin para sa sariling kapurihan. Hindi para sa glorify natin yung sarili, glory to me. Hindi po. Kundi para gamitin sa paglilingkod sa kapwa at sa katuparan ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! So ang hamon sa atin nito ay paano natin ginagamit ang bawat kaloob o mga talento para ipagmalaki ba ang ating talento? Magaling ako kaysa sa kanya. Kung wala ako, ay hindi mangyayari ang bagay na yan. Magpa-impress sa iba, hindi po. Kundi sa pamamagitan ng tamang paggamit, pagpapalago natin ang ating pananampalataya, nagpapalakas o napapalakas ang relasyon natin sa Diyos at nagdudulot tayo ng kabutihan o pagpapala sa iba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Tulad ng sinasabi ng Kolosas kabanatang 3:23, anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga
tao. Amen. Hindi para ma-please mo ang tao, mga minamahal. You cannot please everybody. May kontra sa iyo, may oppose sa iyo, mga minamahal. Pero kung buong puso mong ginagawa, ayon sa kalooban ng Diyos, nag-glorify ang mahal na Panginoon. Nalulalhati ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So balik tayo kay Samson. So ang lakas ni Samson ay hindi simpleng pisikal na kapangyarihan. Amen. Ito ay tanda ng mataas na pagtawag ng Diyos. Highest calling po, mga minamahal. At espesyal na biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit tayo sa kapabayaan at pusong hindi ganap na masunurin, hindi niya lubusang pinahalagahan ang kaloob na iyon. Yung talent, sayang, mga minamahal. Yung kaloob ng Diyos, yung lakas na galing sa Diyos, mga minamahal, hindi niya po pinahalagahan, kundi pinabayaan niya po, mga minamahal. Anong kanyang ginawa? Paulit-ulit niyang nilabag ang mga hangganan, yung mga boundaries, mga minamahal ko. Pumasok sa teritoryo ng mga Filisteo nang walang restriksyon. Pumunta siya sa lugar ng mga kaaway ng walang pag-iingat o pag-iisip sa panganib at sa utos ng Diyos. So ginawa niya ang gusto niya ng pabaya at walang disiplina. Nakipag-ugnayan sa mga hindi karapat-dapat. Nakihalubilo o nakipagrelasyon sa mga taong nakakasira sa kanyang tipan. Amen! Tulad ng pakikipagrelasyon kay Delilah. So itinuring ang banal na hangganan bilang negotiable po, mga minamahal. So hindi siya seryoso. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang tipan at ang mga hangganang ibinigay ng Diyos, mga minamahal. Amen! So meron tayong reflection questions, mga minamahal ko. May mga bagay ba sa buhay natin na binabaliwala natin na ipinagkaloob ng Diyos? Saan tayo nagsimulang lumihis sa simpleng pagsunod sa Kanya? So mapapansin natin, ang pinakamagabag sa linya ng kwento sa ating text verse, mga minamahal, hindi niya alam na iniwan na siya ng mahal na Panginoon. Amen! So ang pagkawala ng lakas niya ay bunga ng matagal ng kapabayaan sa Diyos, mga minamahal. Yun ang dahilan. Negligency. Amen! Sabi ng Santiago, Kabanatang 4, talatay 17. Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Let's say amen. Tulad ni Samson, alam niya ang tama, ang manatili sa tipan, pagkatawag sa kanya as Nazirite, pero pinabayaan niya. So ang kapabayaan sa kaalaman ng Diyos ay kasalanan. Amen. Kapabayaan sa kaalaman ng Diyos. Alam natin tama, pero pinabayaan natin, yun ay kasalanan, mga minamahal. Anong sabi ng unang Korinto, Kabanatang 10, talatay 12? Gising pa po ba kayo, mga minamahal? Amen. Pakibasa po, unang Korinto, Kabanatang 12, Kabanatang 10, talatay 12. Praise Lord. Dito po sa unang Korinto, Kabanatang 10, versikulo 12. Kaya't ang mga akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na bakay mabuwal. Amen. Praise the Lord. Say amen. So kahit malakas at pinagkalooban ng Diyos, tulad ni Samson, mga minamahal, pwede tayong mahulog. Pwede pa rin tayong matumba kapag hindi pinahalagaan ang tipan. Amen? So maraming iniisip, marahil tayo ngayon, iniisip na si Delilah ang dahilan ng pagbagsak ni Samson. Pero sa totoo, hindi po, mga minamahal. Hindi si Delilah ang reason kung bakit bumagsak si Samson. So ang kwento ay hindi direktang nagtuto kay Delilah. Sa halip, inidokumento nito ang unti-unting pagbagsak ni Samson sa espiritual na buhay. Amen. So ang tunay na dahilan ay nasa pabayaan niyang relasyon sa Diyos. Si Delilah ay instrumento lamang upang lumitaw ang kahinaan na matagal nang naroroon kay Samson. So at ang tunay na kahinaan ay pusong hindi buo sa Diyos at kapabayaan sa tipan sa Diyos, hindi ang tukso o babae. Amen. So ano ang mga Delilah sa ating buhay?
mga minamahal. Ito yung mga tukso o situation ang nagpapakita ng ating kahinaan. Amen. Amen. Yun ang mga Delilah sa ating buhay. Mga halimbawa ng Delilah sa ating buhay ngayon, tukso sa material na bagay o kayamanan. Paghangad ng sobra para sa pera, gamit, o kapangyarihan. So maaari itong magdulot ng pagiging prideful, pagmataas. But say amen. O makalimot sa Diyos, biblically, mga minamahal. Amen? Pangalawa, bawal na relasyon na hindi nakakaangat sa pananampalataya na nag-uudyok ng maling gawi. Tulad ng Delilah, o ni Delilah na nakipagsabwatan sa kaaway, so ang maling relasyon, mga minamahal, ay pwedeng maging instrumento para maligaw ang ating mga puso. What say amen? Pangatlo, pagmamalabi sa sarili o pride. Pagtitiwala sa sariling kakayahan ng walang gabay ng Diyos. Tulad ni Samson, di ba? Nagpa-impress at kumilos ng pabaya. Kaya pwede rin tayong mahulog kapag hindi inilalaan ang sarili sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano pa? Sinasadyang o hindi sinasadyang kapaligiran na humihina sa pananampalataya. Ano ito? Yung mga situation natin sa trabaho, sa eskwela, sa social media, na nagdudulot ng distraction o kasalanan. Amen! So ang mga ito ay Delilah kung hinahayaan nating hatiin ang puso natin sa Diyos. So ang bawat Delilah ay instrumento lamang upang lumitaw ang ating kahinaan. May free will tayo na pinagkaloob ng Diyos kung paano ito haharapin. Amen! Pwedeng sumuko sa tukso o lumapit sa Diyos para malampasan ito, mga minamahal. Yun ang free will na pinagkaloob ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo ginawang robot o disusi ng mahal na Panginoon. Mamimili tayo kung ano ang dapat na gawin, kung anong kalooban ng Diyos, mga minamahal. O kung pumili tayo na tayo magkasala, mga minamahal, sa atin po yun. So ang mahalaga ay kilalanin natin ang Delilah sa ating buhay. Amen! At piliin ang pagsunod sa Diyos kaysa pansariling kagustuhan o tukso, mga minamahal. Dahil kapag hindi natin yan ginawa, babagsak tayo, kagaya ni Samson, mga minamahal. Paano bumagsak si Samson? Siya ba ay nagbalik loob sa Diyos? Anong aral nito para sa ating buhay, mga minamahal? So sa mga hukom, kabanatang 16, summarize na lang po natin, mga minamahal, dahil yan ay chapter, mahaba po yan. Minahal ni Samson si Delilah. Amen. Ngunit hindi alam ni Samson na ginamit ng mga pinuno ng mga Filisteo si Delilah upang alamin ang lihim ng kanyang lakas. So paulit-ulit siyang kinulit ni Delilah hanggang sa ibunyag niya ang kanyang lakas ay kaugnay ng kanyang pagiging Nazirite at hindi pa napuputol ang kanyang buhok. Kaya nangyari, nung siya'y makatulog, mga minamahal, ipinagupit ni Delilah ang kanyang buhok at nawala ang lakas ni Samson sapagkat ang Panginoon ay lumayo sa kanya. Amen. Siya'y hinuli. Siya'y binulag. Ginukit ang kanyang dalawang mata, mga minamahal. Iginapos at pinagiling sa bilangguan. Ngunit sa kabila ng katahimikan at kahihiyan, ang puso'y dati pabaya at puno ng pride ay nagsimulang magbago. Amen? Sa kalagitnaan ng kanyang kahinaan, nagising si Samson sa kanyang espiritual na katayuan. So hindi na niya inisip ang kanyang sariling karangalan, kundi ang kanyang relasyon sa Diyos kung paano magbalik loob sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa huling pagkakataon, nanalangin siya ng taimtim. Ang sabi ng Biblia, at tumawag si Samson sa Panginoon at nagsabi, O Panginoong Diyos, alalahanin mo ako, isinasamo ko sa iyo at palakasin mo ako. Isinasamo ko sa iyo minsan lamang, O Diyos, upang ako'y makaganti minsan sa mga Filisteo dahil sa aking dalawang mata. So ang panalangin ni Samson ay patunay na kahit sa gitna ng kabiguan, sa gitna ng pagkadapa, pagkatisod natin, dahil tayo walang perfectong tao. Amen? Amen.
Lahat tayo nagkakamali, mga minamahal. Pero meron pa ring daan pabalik sa mahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak tayo malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi ito para sa sariling kapurihan, kundi para sa katuparan ng misyon na ibinigay sa Kanya, mga minamahal. So dito natin makikita ang kaibahan ng pusong sumunod o sumusunod sa Diyos at pusong nagtatangkang gumawa ng sariling paraan, mga minamahal. Ang pagbabalik loob niya ay hindi lamang pansariling tagumpay, kundi isang espiritual na muling pagkilala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kilalanin uli ang kapangyarihan ng Diyos na siya magbibigay lakas, mga minamahal, sa panahon ng tukso, sa panahon ng pagsubok, mga minamahal. Magbalik loob sa mahal na Panginoon. Amen! Binigyan siya ng Diyos ng lakas upang magampanan ang kanyang misyon, mga minamahal. Hindi para sa sarili niyang kapakinabangan. So ang nangyari, hinila ni Samson ang mga haligi ng templo. Mas malalaki pa, mga naman sa haliging ito, mga minamahal. Hinila ni Samson ang mga haligi ng templo ng mga Pilisteo at winasak ang kanilang sentro ng kapangyarihan. So tinutupad ang kalooban ng Diyos sa paghatid ng katarungan sa Israel. Basahin natin sa mga Hukom, Kabanatang 16, talatay 30. Pakibasa. Mga Hukom, Kabanatang 16, talatay 30. Dito po sa mga Hukom, Kapitulo 16, versikulo 30. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Filisteo. At iniubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay sa kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So ang huling gawa niya ay mas makapangyarihan pa kaysa lahat ng kanyang nagawa sa buong buhay niya. Everybody say amen. So, ibig sabihin nito, isang malinaw na patunay na ang lakas mula sa Diyos ay ganap at hindi nasusukat sa sariling lakas o kakayahan ng isang tao. Amen! So ang karanasan ni Samson ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral, mga minamahal. Una, ang pagbagsak ng tao ay kadalasang nagsisimula sa maliit na kapabayaan. Amen! Hindi sa bigla ang tukso. Pangalawa, na may pagkakataon pa rin tayong bumalik sa Diyos kahit sa pinakamatinding kahinaan. Amen! If you confess your sins, sabi ng Biblia, if you confess our sins, God is faithful and just to forgive our sins, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pangatlo, na ang tunay na lakas at tagumpay na nagmumula lamang sa Diyos at ginagamit ang biyayang ito para sa kanyang layunin, mga minamahal. Hindi para sa sariling karangalan, hindi para sa sariling kapurihan, mga minamahal. Tulad ng sinasabi sa Hebreo, Kabanatang 12, talatay 11. Pakibasa. Ang sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. But say amen. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, may pagkakataon tayong matuto mula sa kabiguan. Amen. Nabigo tayo, nadapa, pero naroon yung lesson, mga minamahal. Kaya nga matutunan natin yon. Tulad ni Samson, kapag nagkulang tayo, kailangan natin humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Amen! Kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos, i-confess ang ating kasalanan at magsisi, bumalik sa Kanya ng taimtim at gamitin ang biyaya at kakayahan na ibinigay niya sa katuparan ng Kanyang kalooban. Tinuro natin mga magulang sa Panginoon, mga minamahal. Magbalik loob sa Diyos, confess ang kasalanan, mag-fasting, mga minamahal. So ang Diyos ay mapagpatawad sa mga nagsisising loob. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. O sa may pagsisising loob, mga minamahal. So ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi palaging madali. Everybody say amen. Hindi palaging madali, mga naman. Kaya you cannot judge others. Kapag isang backslider,
ay muling bumalik sa church, sa Diyos, mga minamahal. Pag inisip mo agad, yung tanging inisip mo lang yung kahinaan niya, kanyang nagawa o kasalanan, ikaw yung may problema, ang iyong puso. Amen? Amen. Hindi siya. Kasi siya, nagsisisi siya, mga minamahal. Bakit nandyan siya? Gusto niya ng kaligtasan. Gusto niya magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ang kabiguan ni Samson ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral tungkol sa pagsunod at pagbalik loob. So ang disiplina ng Diyos ay nagdadala ng tamang bunga sa tamang panahon. Everybody say amen. Kaya mapalad yung pinapaalalahanan tayo ng ating dakilang Diyos kaysa sa wala. Diba? Everybody say amen. Kaya hindi natin pwede, ano yan, pinalo ka na kasi makasalanan ka, ganito ka. So mas mapalad po ang pinapaalalahanan ng mahal na Pinoon kaysa sa hindi, mga minamahal. Everybody say amen. So paano natin matutunan na umasa sa Diyos at hindi sa sariling kakayahan, lalo na kapag tayo ay nagkulang, mga minamahal? Ano dapat natin gawin? Una-una, kilalanin natin ang sariling kahinaan. Amen! Huwag ang ibang kahinaan, mga minamahal. Tulad ni Samson, kahit na may lakas at kakayahan tayo, may mga pagkakataon na tayo ay nabibigo. Everybody say amen? So pag-amin sa kahinaan, ano pa, mga minamahal, pag-amin sa kahinaan ay unang hakbang sa pagtitiwala sa Diyos. Aminin natin, mga naman, tayo nagkamali ng hina, mga minamahal. Kaya sabi ko kanina, sabi ng Biblia, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive our sins, mga minamahal. If there is confession, there is forgiveness. May kapatawaran kapag tayo pang nag-confess ng taus-puso sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya tandaan natin sa tuwing tayo nagkakamali, mga minamahal. Kasi nobody's perfect, mga minamahal ko. Amen? Huwag ipagkibit balikat, mga minamahal. Tingnan ang pinagmulan ng kahinaan. Puso ba, ugali ba, o desisyon? Ano pang dapat natin gawin? Balikan ang relasyon sa Diyos. Hindi sapat ang umasa sa sariling kakayahan, mga minamahal. So, kailangan isang pusong nakatutok sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Just look unto Jesus. Because He is the author and the finisher of our faith, mga minamahal. So, lahat ng iyong gawain, kilalanin mo siya at ituturo niya ang iyong landas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasa sentro dapat ang ating dakilang Diyos. Bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Because of Jesus, mga minamahal, na nagligtas sa aking buhay. Dahil siya ang unang nagmahal sa akin. Yan ang main purpose, mga kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya, because of love. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maglaan lagi ng panahon, ng panalangin sa mahal na Panginoon. Tinuro natin mga magulang natin sa Panginoon, more praising, more blessings. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bago tayo umunta sa ating mga trabaho, saan pa man, mga namahal, ang standard na turo natin, beloved pastor, is 1 hour. Makapagpuri ka ang 1 hour, mga minamahal. Sa mga, hindi po, mga minamahal ko worker o pastoral worker. Everybody say amen. Bakit, mga minamahal? Para naroon yung proteksyon, yung gabay, yung kapangyarihan ng Diyos na natili sa atin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pagbabasa ng Bible, hindi kung ano-ano sa social media, hindi games, mga naman sa tuwing gawain. Amen. Amen. Pagsusuri ng sarili para muling magtiwala sa Kanya. Suriin natin, search our hearts. Mga nalagi, mga minamahal ko. Tayo ba'y nalamig o nalalamig na? Tayo ba'y maligamgam na Kristiyano? At alam natin ang maligamgam na Kristiyano ay susukan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, balikan ang relasyon. Yung mainit na paglilingkod. Yung first love natin sa mahal na Panginoon. Dahil yun ay hahanapin sa atin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pangatlo, humingi ng gabay at lakas mula sa Diyos. Tandaan natin, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kahinaan. Amen? Amen. Handa siyang bigyan tayo ng espiritual na lakas kapag tayo ay nagbalik loob, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, ngunit ang Diyos ay tapat. Siya'y magpapalakas at mag-iingat sa inyo mula sa masama, sa tukso. Amen. So sa bawat hamon, tanungin natin lagi ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen?
sa ating mga plano, mga minamahal. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, sa ating sariling kaisipan, sa sariling karunungan, mga minamahal, kundi sa karunungan nagmumula lamang sa ating mahal na Panginoon. At kung paano natin ito haharapin. Everybody say amen. Pang-apat, i-practice ang pagtitiwala araw-araw. So ang pagsunod sa Diyos at pag-asa sa Kanya ay hindi lamang sa oras ng pagsubok, hindi lamang sa oras ng krisis, mga minamahal, kundi sa araw-araw ng ating desisyon, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan. Manap kayo at kayo'y makakakita. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magpatuloy sa simpleng hakbang, mga minamahal. Tamang gawain, kabutihan sa kapwa, pag-iwas sa tukso, pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ano pang dapat natin gawin? Tangkilikin ng disiplina bilang paraan ng paglago, mga minamahal. So kahit ang kabiguan at disiplina ay nagiging daan para matutunan ang pagtitiwala sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, ngunit ang bawat disiplina sa panahong iyon ay hindi nagdudulot ng kasiyahan, kundi kalungkutan. Gayunpaman, sa huli, nagbibigay ito ng bunga ng katuwiran sa mga isinasanay ng Diyos. Amen! Ang disiplina ng Diyos, nagbubunga ng mga namahal ko. Hindi ng kasiyahan, kundi kalungkutan. Pero pagkatapos nito, mga minamahal, siyempre mapapahiya ka, didisiplin ka ng mahal na Panginoon. Pagkatapos nito, ay ito'y nagbubunga ng katuwiran, righteousness, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil doon tayo kinukorek ng mahal na Panginoon, doon tayo hinuhubog ng ating dakilang Diyos. Amen! Tanggapin ang corrections. Tanggapin ang pangangaral, hindi ka mag-i-escape. Natamaan ako, walk out muna ako. O kaya matitisod sa pangangaral, mga minamahal. Tanggapin ang corrections, tanggapin ang lessons, at challenges bilang paraan ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So ano ang malalim na aral nito para sa atin, mga minamahal? Tandaan natin, ang tunay na kahinaan ng tao ay hindi sa kapaligiran, hindi sa tukso, at hindi sa ibang tao, kundi ang tunay na kahinaan ay nasa pusong hindi sumunod o sumusunod at pabaya sa ating mahal na Panginoon. Amen! At dagdag paalaala, mga minamahal, sa kwento ni Samson, natutunan natin na ang tunay na kahinaan ay nasa pusong hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit, mahalagang tandaan rin natin na ang taong nanunukso, nagpapatisod, o nagtutulak sa kapwa sa kasalanan ay may sarili ring pananagutan sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So ayon sa Roma, Kabanatang 14, talatay 12, karagdagan na lamang po, ilista nyo lamang ka Roma, Kabanatang 14, talatay 12, bawat isa ay magbibigay sulit sa mahal na Panginoon. Amen! Mga nagpapatisod, nagtutulak sa kapwa, sa kasalanan, mga minamahal, magsusulit tayo sa mahal na Panginoon. Kapag hindi natin ito binago, hindi natin na pinagsisihan, mga minamahal. So gayon pa man, hindi nawawala ang personal na responsibilidad ng bawat isa. Amen! So ang tukso ay maaring nanggaling sa labas, ngunit ang pagpapasya ay nagbumula pa rin sa puso. So tulad ng sinasabi ng Santiago, Kabanatang 1:14, ang tao ay natutukso kapag naaakit o nahihila ng sarili niyang pagnanasa o ng laman, mga minamahal. But say amen. Amen. So hindi tayo Nazirite sa teknikal na kahulugan, mga minamahal. Ngunit tulad ng Nazirite, tayo ay tinawag na mamuhay ng hiwalay sa kasalanan. Be holy, for I am holy. Sabi ng mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hinawag tayo ng Diyos upang mabuhay o mamuhay ng banal, mga minamahal. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9 sa Tagalog, natapat tayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan ninyong o niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Everybody say amen. So magpakatapat tayo sa tipan, mga minamahal. Panatiling buo ang puso sa mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Amen! So ang pagkakaiba lang, ang lakas natin ay hindi nasa buhok o panata,
kundi nasa patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit tayo nandito, mga namahal, dumadalo, nagpupuri, pag seryoso tayo, mga namahal, nagpupuri sa mahal na pinadarama natin ang Kanyang Holy Spirit, doon tayo magiging malakas, mga minamahal. But say amen. So, uwi ka, hindi empty. May power ka. Kahit na atakin ka man ng kaaway, ng depresyon, ng kalungkutan, karamdaman, mga minamahal, papalakas sa iyo yung Holy Spirit ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So lahat tayo ay may kahinaan, mga minamahal. Kaya hayaan natin ang Diyos ang siyang humatol. Everybody say amen. Hindi tayo dapat humatol sa iba, mga namahal. Ay, si ano ganyan? Nadapa spiritually. Hindi pwede tayong maghatol, mga minamahal. So ang Diyos ay makatarungan sa pareho at maawain sa nagsisisi. Everybody say amen? Kaya ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagturo kung sino ang may kasalanan. Dahil sa iyo natisod ako, hindi po yun, mga minamahal. Amen? Amen. Kundi sa pagpili araw-araw na sumunod at magpasakop sa ating mahal na Panginoon. Tanging sa pamamagitan ng pusong masunurin at tapat sa Diyos, makakamtan ang tunay na lakas at tagumpay. Everybody shout amen. Last verse, mga minamahal. Sabi ng Santiago, Kabanatang 4, talatay 7, at tumanda na rin po mapapaawit at ang mga manunugtog. Praise the Lord. Dito po sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisilangsang kayo sa diablo at ataka siya sa inyo. Amen. Praise the Lord. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. So kung tayo ay nagpapabaya, tayo ay pababayaan din niya. But say amen. So huwag pighatiin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Dahil hindi natin mamamalayan, mga minamahal, na wala na pala ang Holy Spirit. Amen? Sa ating buhay. So wala tayong magagawa. Walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya lagi natin panalangin, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo po kaming maging pusong masunurin, magkaroon ng pusong masunurin sa iyo at huwag kaming pabayaan sa mga tukso at pagkakamali. Palakasin mo ang aming loob upang manatiling tapat sa iyo sa bawat araw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag tayong magpabaya, mga minamahal ko. Ang kaligtasan, mga minamahal, ay malapit. Sabi natin, beloved parents in the Lord, beloved Son Pastor, mga minamahal, ang sakyan natin ay patungo na. Umaandar na, patungo ng langit. Huwag na, mga minamahal ko, na mag-isipan na tayo bumaba pa. Amen! Baka hindi na tayo makasakay pang muli, mga minamahal. Ang point doon, mga minamahal, salvation is the greatest matter of importance. Sabi ng ating beloved pastor, mga minamahal, pahalagahan natin kaligtasan. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Apol. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga kamay na lumuhod po, kaya gawin natin panalangin. Pagkisumami ito para sa mahal na Panginoon. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing nalilig mo, nahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa akin nagpapaalala, aking Jesus. Hallelujah. Maaasahan mo anumang panahon. Hallelujah. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Magtatagong iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan
sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko hindi nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. King Jesus, hallelujah. Aking Jesus. Taas natin natin, makagawin natin panalangin ito. Tinitin ng Diyos, hallelujah, ang bawat lakad natin. Hallelujah, hallelujah. Sa tuwing tayo naliligaw, sa tuwing nadarapa, natitisod tayo. Hinahanap tayo ng mahal ng Panginoon. Hinahantay tayo ng mahal na magsisi, magbalik loob sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Maasa magkulang man ako sa pag-ibig ko. Hallelujah. Napapatawad mo ano bang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan. Ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako'y ang Diyos ang ating sandigan. Huwag tayo sumating sa sariling lakas ng ating kakayanan. Hallelujah. Kapag ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, ang kanya mga pangako, hindi nagpapaw Diyos sa buhay mo. Yung maligman ang lupa, mawilan ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Oh, yung maligman ang lupa, mawilan ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Pagkitin mo aking pangalan, ito'y aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa'yo, kaibigan. Hindi na mapapabayaan sa oras na iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Oh, yung maligman ang lupa,
dumating man ang pagsubok, iingatan tayo ng mahal ng Panginoon. Pagkitilan natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Tumawag tayo sa ating mahal ng Panginoon. Ang pangako niya, hindi niya tayo papabayaan, hindi niya tayo iiwanan. Hallelujah! Ako Diyos sa buhay ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ang ating mahal na Panginoon, sa ang Diyos ng ating buhay. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Hallelujah. Tayo mahihina. Hallelujah. Ngunit, kung kasama natin ang mahal na Panginoon, lagi tayong nakipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Tutulungan niya tayo, mga minamahal, sa ating mga lakbayin. Kaya lagi nating panalangin sa mahal na pinta sa ating mga kamay. Mahal na Panginoong Isus, tulungan mo po kami maging pusong masunurin sa iyo. At huwag kaming pabayaan sa mga tukso at pagkakamali. Palakasin mo ang aming loob upang manatiling tapat sa iyo sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dumako na tayo sa ating mga pangailangan, mga binamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Taas natin ating mga kamay. Dakila at mapagpala namin Diyos, amang banal at buhay na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po, there is Jesus, through the leading prayers of our dearly beloved and honorable Pastor Luis Ronald, Mary and Time, Prophet or Loving God. Kami mahal na Panginoon, hallelujah. Tumudulog sa iyong malaturong biyaya, sa mga pangailangan ng mga minamahal na mga kapatid, kagalingan ng karamdaman, kalutasan, mga problema, hallelujah. Mahal na Panginoon, ipagkalubog po sa kanila, pagpapalang material, malapit hindi po maging hadlang sa patuloy paglilingkod sa iyo na may katapatan higit sa lahat. Ibuo sa amin ang pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, yan ang samot dalangin namin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Patong natin ang ating kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa pati ng katawan may karamdaman, dalawang kamay kung tayo may mga problema, isipin natin ang malapas to, naglayan sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus sa taga Nazareth, amin sama-sama tinataluyan at sinasaway ang mga demonyo makaramdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, hypertension, sakit sa baga, sakit sa tiyan, sakit sa puso, ulcer, hallelujah. Cast out, teams of blindness, deafness, pride, lust of the flesh, out of the eyes, vain glory, homosexual, lesbianism, ang ginap, palupaypay, hallelujah, pagaling lang, kawalang pananampalataya, backsliding, kahinaan, lumayas ka, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, cast out! In the mighty name of there's Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, sicknesses be healed, vices be gone, problems is solved. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be bound to hell forever. Cast out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us shout unto God with the voice of triumph. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Hallelujah. At tayo po'y sisigaw ng hallelujah 3 times as we jump. 3 times, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas natin ating mga kamay. Ang kinin natin ang ating mga panalangin natin ay tinugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po ay sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Body shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal at yan nagtatapos ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.